Aga, ako po si RP. Magandang umaga. Magandang umaga. This is Ka Dennis ulit. Ayan. May mga corrections pala dun sa last time. Yeah, like Mocha, mali ako. District 5 is Pandacan. District 3 si Mocha, Santa Cruz. Santa Cruz nga pala kami. Sorry, I was mistaken on that. Ano pa ba? Yun. Any other questions raised during the last episode? Might as well clarify natin ngayon. Yun lang naman yung kay yung sa district may nag-message sa atin at may nagtanong daw, ikaw ba ay consultant at this time? Yan. Yeah, at this time wala akong consultancy. Papahinga ako from politics. Like I said, I'm now a restaurateur. Sa isang it's okay, hindi siya parisan. It's a fine dining casual fine dining Chinese restaurant inside a hotel in District 3. So it's the only 5-star hotel in District 3. So malinaw, walang kinalaman, hindi ka political consultant, you are not for any candidate. No, not today. Parang mas masaya magpakain ng tao ngayon kaysa makipagbulahan eh. One other question. Si Sam Versosa daw yumaman sa front row. Yeah. Ano yan? Ang negosyo niya, front row, yung multi-level marketing. So medyo scammy. Scammer daw. Yun ang comment nung medyo scammy. Yan yung palagi nilang sinasabi. Pero puta, kung ganito yan kung scammer yan, di ba dapat may kaso na yan? Kasi pyramiding yun kung scam yan But Front Row is a multi-level marketing company. Hindi siya pyramid. Okay, so at least pero yun yung parang ganun yun yung bulk ng tauhan niya. Pero ang pinaka-impressive sa kanya yung yung Maserati tsaka yung Ferrari. Kasi yung multi-level, even remember si Mike Defensor, multi-level din yun. Kanya yung Natasha. Yung dating si Roy Logoles, yung maong Roy Logoles, kanya yung anong tawag dito? Forever Living. I remember that. Yeah, diba? All those for me, MLM is a valid business. Basta legal. It is just that it kind of rob people the wrong way minsan kasi ang multi-level marketing, ang direct selling, yan yung trabahong walang utang na loob. Diba? It's you're only as good as last sale. Diba? Araw-araw dapat nagbebenta ka. Kung masipag ka, kung magaling ka magbenta, yayaman ka. Parang insurance. Kung tatanga-tanga ka, bakit ka babayaran sa pagod mo? Wala ka namang benta, 'di ba? Yun yung that's what rob people the wrong way a lot of times Pero ako, coming from the fact na at one point I sold insurance and I was kind of good at it. I could understand that. Kaya lang sa totoo lang, it's hard work. Very stressful. Very hard work. Oo. Yung kung mahilig ka sa magbilang ng pera at masipag ka, maganda, pero yung the toll it takes kasi ang oras mo baligtad like minsan inaabangan mo kung nasaan yung market. Sino ba yung market mo? Nag-aano ka diyan nagpo-profiling ka diyan And Sam Versosa was good at this. Yeah. That's why people forget the guy's a scholar. Scholar ng bayan yan And he took up his masters abroad. So he's got good credentials actually. Actually, to be fair, ang lahat ng tumatakbo sa Maynila, they have very good credentials. Even Isko.
Even Mocha. Even si Isko nag-aral. Si Isko, di ba? Nag-aral talaga yan. Harvard si Isko. Doktora. So, kaya even ang nuisance candidate sa Maynila, maganda credentials. So hindi ka basta-basta tatakbo ka na lang just because gusto mong tumakbo. That's the thing about the Queen City. Mabibigat ang credentials ng tumatakbo. Hindi katulad ng ibang bayan. Yung ibang bayan parang alam mo 'yun, 'di ba? Dahil anak ng ganito. Dahil may nepotism yan. Manila, you have to bibilib ka sa kandidato sa mga kandidato for mayor tsaka for congressman. Actually, kahit na yung mga konsehal nila, although syempre may mga munggo, pero generally, if you look at yung laundry list ng credentials ng tumatakbo sa Maynila, very respectable, very reputable. In fairness, even Mocha is a college graduate. I think she went to UST. Yeah, UST. And took a medical degree. Yeah. She actually has a medical degree. Medtech ba siya o PD? Basta science siya. Oo, medical. Basta UST siya. Pre-med yan eh. Pre-med, hindi mo rin matatawaran. She's also a good dancer. So, we'll give her that. Anyway, going to our topic today, kasi kahapon, grabe ang hours on the tube just talking about, and the congressmen were just taking turns showing practically the same evidence, saying basically the same things, no? And alam mo, sa akin, a little weird is the reaction of Sara. Aba, medyo sedate siya ngayon. Di siya nagwala. Sabi niya, I welcome the charges. Pero alam mo, she did not nung una. Kasi tinatanong siya, ayaw niya sumagot. Tapos kung sino-sinong pinadala niyang tao, basically hindi niya rin ginawa yung sinabi niya na ako na lang, wag na yung mga tao ko. Siya nagpadala nun eh. Okay. One, regarding that, yung mga fictitious names, we pretty much knew about it. It's just that yung yesterday, mayroon lang ebidensya. Were you surprised? No. Were you surprised? No. Tangin ang pangalan. Mary Grace Piatos. Tangin na yun, lahat ng tumanggap ng pera sa kanya, tortilla chip. Diba? Lahat sila malutong. Diba? Pero so I'm not surprised. However, ganito, it's surprising that you noticed na kalmado siya ngayon. Yes, the demeanor was not the same as before. Dati, katagalit, talagang rarara, sisbumba, pero ngayon, I welcome the charges. It's probably because may numero na. Natakot na siya. Okay. Okay. Ganito. Pag sinabi may numero, one, those impeachment complaints probably will not pass the House. Okay. Posible if they do the ERAP formula, the Manny-Villar formula, maka 1/3 diretso transmittal. Okay. Pero mukhang they won't go that route. Mukhang maghihiring talaga. Kung maghihiring sila, hindi yan papasa sa kapos ang oras. So, may numero agad sa araw. Diba? Second, nagbilang na rin sa Senado. Okay. That night, after nung episode, the first episode natin, I had a meeting with a friend, a COS ng isang senador. Nagbilang na sila. Well, at the very least, 8 or more will not vote to convict. The Villars won't vote. Yes. Definitely yung DDS, di ba? Si Bongo, si Bato, si Tolentino, si Aimee won't vote for that. So, 6 na agad yun. Jinggoy and Bong Revilla will not, di ba? Will not convict. May utang na loob. At the very least, 8 agad. Wala ka na agad numero. Di ba? Hindi mo na agad maabot yung 1/3 eh. So, Aimee. Sa tingin mo, where is Aimee in this?
That's a good I question. mean, she won't convict. She won't vote to convict. Again, ano yan? Also, ganito. I don't think the administration would really want that. No. Nobody wants that. Kasi ganito yan. Ayaw niya. If that complaint reaches the Senate trial, baka maging martyr pa eh. Diba? Baka magkaroon pa ng simpatsya. Sa ngayon, tumakbo ng 2028, manalo pa. Oo. Sa ngayon, as it is, durog na eh. Diba? I mean, puta, baka kahit baka barangay captain sa Davao, matalo pa yan eh. Totoo yan. Diba? Ganon siya ganon hinubaran. Pumaho na eh. Oo, bahong-baho. I mean, ang ebidensya dyan yung ano eh. For me, pinakamagbigat na ebidensya dyan yung rally. Nagpa-rally sa EDSA. Tangina, walang ma-attend. Wala nang bayad na yun. May bayad na yun, 500 per head. May pagkain. May libre pakain, libre tubig, libre sasakyan. Wala pa rin ma-attend. Wala nagpunta. Nilangaw. Actually, dun sa 500 per head, malaki na katkong dun eh. Yeah, kasi ganito yan, okay? Staging a rally is not so simple. No, it's not. Logistically, it's not so simple. On the average, dapat gagastos kaya mga 1,500 to 2,000 per head. Per head? Yes. Transportation. Kasi pagkain, biyahe, yung ibibigay mo dun sa tao. Siyempre, hindi mo siya binabayaran to rally. Binibigay mo sa kanya yon para mapalitan yung nawalang araw sa kanya sa pagtatrabaho niya. Okay? At least that's how we should look at it. Pero ito lang bayad yan. Lost income. Lost income eh. So we have to replace lost income. Tapos yung logistical support. Do you realize na puta paano magpakain ng ganong karaming tao? Sa handaan lang eh. Yung delivery lang yan. Yung kanino mo kukunin yung pack lunch, kanino i-deliver sa ganitong oras, yung distribution, tapos yung mga placards niyan, yung mga flags, yung mga ganyan. Tapos ano mo pagpupulutin yan? Yung mga FPG, mahirap gawin yan ha. That takes time. Na sinusunog lang nila. That takes commitment. Kaya tama kung sino yung gumagawa ng FTG, yung mga ano talaga, yung kaliwa. Kasi sila, talagang committed sila for that eh. Kasi yung kaliwa, hindi sila bayad for that. So yun, talagang commitment yun. So they bring out their artistic talents dahil paniniwala yun eh. Pero yung katulad yan, yung ganyang rally, mahirap. Ang number one problem mo dyan is, ano ang motivation para mag-rally ka? Wala ka naman pinaglalaban eh. Wala nga. Diba? Pinaglalaban mo lang lost income mo. That's why it's so difficult to stage a rally. Because kailangan meron ka pinaglalaban. So, you have to actually believe in something. So if you don't, kung ganyan para lang sa mga tao, para pagtatanggol sa mga ganyan, diba? Naglolokohan tayo. So dapat, kaya babayaran lost income. Diba? So nandiyan na tayo na on the side of Sara, walang supporter, no? Walang tao, walang nagrarally. Pero she also hindi rin siya matatanggal. At least that's how I see it. Nagbibilang kami naman. I don't think matutuloy yan. Well, ganito. What if it happens after complaints kasi? Yung sinabmit na impeachment complaint, we have to understand na ano lang yan eh. Anong tawag dito? It's a form of protest eh. Diba? Ano na lang yan eh. Emotional reaction na lang yan dahil gumaganti sila eh. Kasi pag mo yung mga nag-file ng impeachment, laundry list din yan ng mga may atraso sila eh. May atraso. Diba? Yung mga kalaban nila. So yan talaga, more than anything, it is just a symbolic gesture. Even they know that it's not gonna pass Congress. Because it's too late. Wait. What if this happens after elections? Kung saan nakaupo? Magbabago ang... Okay. Kung mangyari yan after elections, magbabago ang complexion. Pero you have to understand, meron ding rule that that the House will only hear one impeachment a year. Oo. So, ibig sabihin, next year na yan. 2026. Yung susunod.
Yung susunod after election 2025 na po pwedeng i-file. Tapos titignan mo na yung composition ng bagong composition ng House. Tsaka so bagong ano yan bagong alliances. Because every Congress, every session ng Congress, bagong alliance yan. So there some people might not be there anymore. Yeah. Or somebody might be in baka may bagong speaker. Oo nga. Diba? Ano? Kasi I mean, diba, yung ganun like may mga palaging merong gustong umupo as speaker. Siyempre. So definitely merong susubok niyan. Wait. Pwede ba si Martin maging speaker ulit a second time? Does that ever happen? Yeah. So posible. Remember, ang matagal na naging speaker natin, Joe De Venecia. Oo pala. After bukod kay Joe De Venecia, Ramon Mitra. Because depende sa galing ng speaker yan depende sa he's very good in wheeling and dealing. Tapos gaano kakonti ang atraso niya? How much does the congressman like him? That's another thing you have to, can you say that about Martin? Martin. A lot of people. Is he a good speaker? But he's a great remember in the Senate may chismis kahapon na may coup daw. And it's going to be Cynthia Villar is going to be the replacement Senate President. And we all know that Cynthia Villar... She's on her way out. Patapos na yung term ni Cynthia. Kaya nga ang tumatakbo si Camille. Yung anak. Ako, Diyos ko talaga naman. Yes. So, kahit na magkaroon ng coup ngayon, pero ibang ano yun. Pag nagkaroon ng coup sa Senate, suddenly, may bagong complexion yan. Na naman. Ibang na naman yan. Usapan yan. Nasaan siya sa power structure ang mga Villar? Duterte yan. Duterte. Diba? So, ibig sabihin, tangina, malakas ang Duterte sa Senado. Oo nga, no? Meron pa silang hatak. Maraming bumaligtad, ibig sabihin. So, ibig sabihin, ang aga maging lame duck ni BBM? Ay, hindi naman siguro. A little too early. Another Duterte pa in office. Kasi usually, lame duck ka after the third year. Yes. After the midterm elections. After the midterms. Lame duck ka, nag-umpisa na. Oo. Pero kung totoo yan, nagkaroon ng coup, ang nanalo si Cynthia Villar, ibig sabihin, mahina siya sa Senado. Diba? Yun ang isa sa implications nun. May isa pang chismis. Sabi nila, ito chismis lang, the Americans are supporting Risa Ontiveros daw and all of these anti-Duterte people providing evidence and whatnot. So, ano tingin mo? Chismis lang? Well, chismis. Ang chismis, minsan may pinanggagalingan. No? Medyo, pero remember, Risa has one of the best intelligence network ngayon. A little too good if you ask me. Yeah. I like her. Don't get me wrong. Pero so do I. Masyado magaling. Saan nanggagaling yung information? Talagang well, for one thing, talagang masipag din yung niya. I would agree. You forgot. Ang asawa niya, militar. Oo pala. Pero di ba biyuda na si Risa? Pero still, di ba? May connections from the friends of the husband. Tama ka din doon, no? Would you believe tawag niya kay Bato? Ano? Duroy. Bakit? Ayun ang palayaw ni Bato. Among the military, Duroy. So, ganun siya ka-close. Interesting. Saka siya lang ang nakakawat kay Bato. Pagka naka-hyper, sinusut-sutan niya lang yun. Duroy.
Kalma ka lang. Nakikinig sa kanya. Ibig sabihin, meron siyang ganong estado among military personnel. Oo. Oo. And people take her seriously. Yes. Because they know na they won't go bad with her. Diba? Pagka sinabihan ka ni Risa, ibig sabihin, medyo kumalma ka, makinig ka. Diba? So, ibig sabihin, may ganun siyang estado. So, yung intelligence network niya, even among the uniformed personnel, medyo malalim. And So she's accepted almost everywhere. Oo nga. She's a nice person. Saka si Trillanes din malalim din. Kasi intelligence talaga trabaho niyan dati. I think na nasa military siya, no? Intel talaga siya. I heard that he's really into intelligence. Kaya galing niya kumuha din na chismoso din yung isang yun. Magaling kumuha ng chismis. Which turns out to be true pala. Oo. Hindi yan magsasalita ng sasabit siya. Palagi may ebidensya. Nako. And so, ang opinion mo, walang impeachment na mangyayari. That's your final opinion. It's dead in the water. Ako, basa ko, it's dead in the water. Ano na lang yan? Kumbaga, gumaganti na lang sila. It's more of a stand, a political stand, a principled stand, more than anything. Umano na lang sila, naninindigan na lang sila na dapat ma-impeach ito, pero I don't think they believe they can do it. So sinira lang talaga siya. Isipin mo, 3 impeachment complete na agad yan. Consolidate pa yan. Ang tagal ng consolidation yan. Mahaba ko ito. At the very least, 1 session day to consolidate it. Diba? Malapit sila mag-recess eh. Oo. Malapit lang magbakasyon. Yes. Gigil ng gastusin ng pera ng bayan. Gusto na nilang pumunta ng Europe at bumili ng bagong SUV. And so it's dead in the water, yan ang opinion mo, which is it's not gonna go through. It's just going through the motions. Pero people, I guess people realize na baka sumikat pa siya. Because the hearings has already done its work. And so kasi lumabas. Sinira lang talaga siya. Sinira lang siya. Oo. Well, gumanti yung mga congressmen eh. Kasi let's face it, ilang taon din naman yung binastos. Totoo yan. Yun talaga yun eh. More than anything yung binastos. So, gumanti. Bastos ka. Remember, sa hierarchy, although co-equal branch yan, sa hierarchy, mas mataas ang legislature as a body. Second, vice president lang siya. Hindi siya presidente. Ako ang tingin ko, it need not go through impeachment. To destroy her. Criminal case yan. She is not immune from suit. You know, she's not. Oo. Diba? Lang, immune. At the very least, malversation yan. Yung ginawa ng SDO niya, yung nagre-release ng pondo, sinacertify na siya mismo ang nag-disburse, yung pala hindi. Ang nag-disburse is yung security officer. Technical malversation na yun. O each one of those. Each one of those. Years imprisonment yun. Each count. Sa tingin nyo, gaano ka-loyal yung taong yon para hindi magturok? Magtuturo yan. Oras na ma-arresto yan. Pagka pinitpit na itlog ng mga yan, magtuturo, hindi utos ni Ma'am to eh. So damay-damay yan. Sumusunod lang ho kami. Diba? Doon may ako, although mas mahaba yon, I think doon patungo yan. Kaso. Usong-uso yan eh sa mga ang daming kasong ganyan na dapat maraming dapat kasuhan. Well, Singapore used to do that. Si Lee Kuan Yew used to do that to all his political enemies. Kinakasuhan niya ng kinakasuhan. Hanggang sa naghihirap na lang yung iba sa dami ng kaso. Patong yan eh. Style yan eh, style. Hindi, pero this one talaga may krimen eh.
May krimen. Totoo naman. Booking eh. Diba? Booking. Ninakawan tayo. Parang yung kaso ng DOE na Malampaya. Yan. That's another story. Next time yun ang pag-usapan natin. Sige. Teka muna. Yung Malampaya. The last time sabi mo, sino ba yung babae nagwawala sa dilim? Sino pa? Yung puta, yung kalagitnaan ng dilim, nagbo-broadcast, nagmumura. Ayan. Siya. Walang kuryente, nagbo-broadcast. Diba? Ayun. Booking. Actually more doon siya nahubaran talaga. Because lumabas talaga unhinged yung babae. Yes. Diba? Tangina, wala sa normal na pag-iisip. Wala talaga. Tangina, yan ang gusto mong maging presidente ng bayan, ang vice presidente natin. Muta, may sayad. Bakit yung tatay pa? May sayad talaga. Ba't yung tatay pa matino? Diba? Pero yun doon sila talaga nahubaran. So before we end, kasi may 30 minutes na. So yun nga yung ating point na it is the opinion. Hindi man ho kayo agree na walang impeachment na pa pwede mangyari, pero malamang may kaso. Sa mga nakikinig ho, wag ho kayong mahihiyang mag-comment when you see this and you galit kayo. Kahit dissenting opinion, walang problema sa amin yan. Comment lang kayo, and if you want to express your dissent, sige. Pero kayo personal, huwag kayo mga galit. Kasi syempre, iba-iba tayo ng opinion, ganun talaga. Yan. So, ayan. Actually, libre magalit. Oo. Ano yan, Lipitor lang ang kailangan nyo. O kaya Lexotan, depende kung anong sakit nyo. Valsartan, mga ganyan. Yan mga iinumin nyo pagka nagagalit kayo. Ayan. Well, thank you very much sa mga nakinig. We will upload within the day, and thank you very much, Ka Dennis. In a few days, abangan natin. Tapos, banat na tayo ulit. Yeah, maraming salamat. Maraming salamat, and see you again. Bye-bye. See you. Bye. Paid.